Hello everyone! Welcome back to my YouTube channel, Pinoy Crew TV. So, mga kapatid, mga kababayan, ayan, malungkot ngayon ang side ng mga DDS, ang tunay na nagmamahal kay FPRRD. Kasi nga, kung nung mga nakaraang linggo, last week, ay nag-file ng motion ang defense ng interim release. At masayang-masaya pang binalita ng lead counsel na si Attorney Kaufman na yung prosecutor ay hindi nag-oppose. Hindi sila nag-oppose. Pero, dahil sa excited ang mga tao na magbigay ng mga update at yung ibang DDS ay hindi rin nag-iisip niya, away ng away, ngayon, nagkahiwalay, dalawang grupo. Busy sila, busy sa pag-aaway-away, busy sa pagpapataas ng kanilang mga fried chicken. So ngayon, ito lumabas, kalalabas lang ng although kahapon pa to, pero ngayon lang siya pumutok just today, na ang prosecution ay strongly opposed. Kasi nga may nabasa din ako na yung ibang DTS ay proud sila na walang nag-oppose. So ano ang nangyari? Para siyang na-challenge yung mga prosecutors, kagaya sa Pilipinas, di ba yun si Attorney Conte na sinasabi ng mga social media at saka yung mainstream media na siya ay assistant to the ICC. So, na-challenge siguro ang prosecutor kasi, pinagmamalaki nyo ha? O, sige, ayan. Ngayon, may oppose. So, saan nakasalalay ang pagpapalaya kay FPRRD? Ay nasa tatlong judges. Nasa tatlong judges na siyang magde-decide kasi nag-file pa lang sila ng pag-oppose na situation in the Republic of the Philippines in the case of the prosecutor Rodrigo Roa Duterte, public-related version of prosecution's response to urgent request for interim release. Para kasing yun ang problema. Para kasing sure na pagbibigyan kasi walang na-oppose. So, totoo yung sinasabi ng iba na kung ano man yung mga pangyayari sa The Hague, lalo na yung about sa kaso, ay dapat isara muna ang mga bibig para hindi nati-trigger ba. Syempre, parang alam nyo na yung ego na touch din. Sige, wala palang nauupo ay di nag-file sila. Ano ngayon? So, alam naman natin na yung mga judges ay against. So, paano pag hindi napagbigyan? At doon naman sa prosecutors, yung mga nasa Pilipinas, yung nag-file, kung talagang totoo yung mga kaso na pinafile nyo sa kanya, kung meron kayong mga ebidensya, bakit hindi nyo final doon sa Pilipinas? So, ano ang mangyayari? Kasi sinasabi nila ngayon, may agam-agam na payat na si FPRRD. So, hindi ba kayo natatakot? Ngayon, nasa poder kayo. Paano kung yung anak naman niya ang nasa poder? Tapos yung mga umusig sa tatay niya, kung may mangyari. Hindi ba kayo babalikan? Wala kayong mga puso? Wala kayong madamdamin? Presidente yun ng Pilipinas dati. Napunta siya doon sa hindi tamang pamamaraan. Kasi kung tama yung pamamaraan, syempre, inuna muna doon sa Pilipinas. Bakit diniretso agad doon? So, ang magagawa natin ngayon ay iwasan yung pag-away-away, iwasan yung pataasan ng lipad kung sinong pinaka-close kay FPRRD kasi wala kayong magagawa dyan. Yung pag-away-away nyo 2 weeks na hanggang ngayon, may nagawa ba? Nakatulong ba kayo? Di ba wala? Sad ang lahat. Ang magagawa natin ngayon ay ipanalangin, ipag-pray na sana lumambot yung mga puso ng tatlong mga judges na pagbigyan ng interim release dahil nga may sakit. At ito pa ang pinakasad kasi ngayong linggo wala daw ni isang kamag-anak na bibisita. See? Ganon yun. Ito yung final ng prosecution yun na
sagot doon sa interim release. Sinasabi dito na the prosecution respectfully requests that the chamber rejects the defense urgent request for interim release request of Rodrigo Roa Duterte or Mr. Duterte under Article 60 parenthesis 2 of the Rome Statute, and then continued detention of Mr. Duterte remains necessary because the constituent conditions set out by Article 58.1, 58.1b, 58.1b, III, and 58.1b, tatlong I, are met. The prosecution therefore strongly opposes Mr. Duterte's interim release to yun, strongly. Meron merong adverb strongly. So, mag-aaway pa ba kayo dyan? Ala, sige. Away pa more. Kayo kasi, away kayo ng away, hindi nababantayan kung ano ang ginagawa ng mga kaaway na totoo. Dapat kasi, kung ano ang purpose, bakit nandyan kayo, bakit nagiging DDS tayo, dapat ang purpose natin ay iisa lang. So, kung nung nag-apply, dapat zinip mo na ang ating mga bibig. Tapos, yung mga nandun, at saka yung mga wala doon, dapat wala munang angas kasi hindi pa nakalabas. Meron pang impeachment si VP Sara. Kumbaga, limited ang mga galaw. Alang naman bombahin. Wala namang missile ang FPRRD. Bombahin nila ang prosecutors. Bombahin nila ang The Hague. Hindi naman pwede yon. So, ang magagawa ay ipag-pray at magkaisa para sa iisang pakikipaglaban, which is ang paglaya or pagkalabas ni FPRRD sa kulungan kasi nga matanda na po siya at may mga sakit pa. So, nakakalungkot. Sobrang nakakalungkot. So, yun lang po. Maraming salamat at bye-bye!